Magandang gabi, Oriental Mindoro, mula sa bulwagang pambalitaan ng Tamaraw Vision Network. Ako po si Angel Malikdan at ito po ang TVNet Weekend Report. Ika-28 ng Disyembre taong 2024. At sa ulo nating mga balita. Ligtas na pagsalubong sa bagong taon, paalala ng BFP Calapan City Station. Dahil sa patuloy na pag-uulan at pagbaha, bayan ng Baco isinailalim sa state of calamity. At BJMP Mimaropa naka-red alert ngayong Kapaskuhan hanggang sa pagsalubong sa bagong taon. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa detalye ng ating mga balita, nasa halos 2,200 kasapi ng mga taong may kapansanan na galing sa 62 barangay sa lungsod ng Calapan ang tumanggap ng tig-1,000 pisong mula sa pamahalaang lungsod bilang taunang cash incentive. Ang detalye sa ulat na ito. Nasa halos 2,200 na kasapi ng mga taong may kapansanan na galing sa 62 barangay sa lungsod ng Calapan ang tumanggap ng tig-1,000 piso mula sa pamahalaang lungsod bilang taunang cash incentive nakaraang December 22 na isinagawa sa Calap Covered Court. Ang nasabing benepisyo ay ipinatupad noong pang 2021 na may pamagat na ang ordinance providing financial assistance to City of Calapan's persons with disability residents and appropriating funds thereof na inakda ni City Councilor Marian Teresa Tagupa. Dumalo rin dito si Mayor Malu Murillo sa nasabing okasyon para ipakita ang kanyang suporta sa hanay na may mga kapansanan, katuwang si Persons with Disability Affairs Office Head Benjamin Aguad Jr. at mga kawani ng PDAO, City Treasurer's Department at City Social Welfare and Development Department. Matagal na inaasahan ng mga PWD sa nasabing insentibo, kung kaya mayroon na silang maagang pamasko na maaari nilang ipambili na kanilang maintenance na gamot at iba pa. Ayon sa mga benepisyaryong may kapansanan, bukod sa ordinansang taunang cash incentive ay mayroon din silang pribilehiyo na libreng pagbabayad sa pagkuha ng birth certificate, marriage certificate at death certificate mula sa civil registry ng pamahalaang lungsod. Inilagay sa red alert status ng Bureau of Jail Management and Penology Regional Office Mimaropa ang lahat ng district, city at municipal jails nito sa rehiyon bago sumapit ang Pasko hanggang sa pagsalubong ng bagong taon. Inilagay sa red alert status ng Bureau of Jail Management and Penology Regional Office Mimaropa ang lahat ng district, city at municipal jails nito sa rehiyon bago sumapit ang Pasko hanggang sa pagsalubong ng bagong taon. Ayon kay BJMP Mimaropa Operations at Information Officer Jail Officer 3 Geoffrey Anglo, layo nito na matiyak ang kaligtasan ng mga persons deprived of liberty o PDLs. Gayon din ang kaayusan ng mga selda ng kulungan habang isinasagawang iba't ibang programa kaugnay sa selebrasyon ng Kapaskuhan. Dagdag pa ng opisyal na naka-duty ang buong puwersa nila para umalalay sa mga dalaw ngayong holiday season. Tinatayang nasa 2,080 PDLs ang magdiriwang ng Pasko at Bagong Taon sa loob ng 19 na BJMP Manned Jail Facilities sa lalawigan ng Oriental at Occidental Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan. Epektibo ang red alert status ng BJMP ngayong December 24 hanggang December 26 at December 31 hanggang January 2, 2025. Samantala, dahil sa lagay ng panahon dulot ng low pressure area at shear line, 21 pa lang ng buwan ng Disyembre ay nakaranas na ang lalawigan ng ulan hanggang sa malakas na pag-ulan. Kaya naman dito, maraming mga lugar ang nalubog sa tubig baha maging sa mga araw ng Kapaskuhan.
Dahil sa lagay ng panahon dulot ng low pressure area at shear line, 21 pa lamang ng buwan ng Disyembre ay nakaranas na ang lalawigan ng ulan hanggang sa malakas na pagulan. Kaya naman dito maraming mga lugar ang nalubog sa tubig baha maging sa araw ng Kapaskuhan. As of December 26, 2024, 11 a.m., base sa ulat ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, 55 barangay sa 7 bayan ang naiulat na nakaranas ng pagbaha. Kabilang sa mga bayan na ito ang Baco, Nauhan, Victoria, Pola, Bungabong, Socorro at ang lungsod ng Calapan na may kabuuang 13,600 at 907 pamilya ang naapektuhan. 2 insidente ng landslide rin ang naitala, isa sa bayan ng Pinamalayan at isa sa Bungabong. Wala namang naiulat na nasawi o lubang nasugatan mula sa pangyayaring pagbaha at pagguho ng lupa. Agad naman nagsagawa ng relief operations sa mga nakakasakop na LGUs, pamalaang panlalawigan, DSWD at ilang konsernadong ahensya ng gobyerno. Patuloy rin ang sinasagawang monitoring ng iba't ibang MDRRMOs. Mababalik po ang TVNet News Time makalipas ang ilang paalala. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTV. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisa batas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa pagpapatuloy nating mga balita, dahil sa naranasang ulan hanggang sa malakas na pag-uulan na dulot ng bagyong Romina na nagpalubog sa tubig baha sa maraming barangay sa bayan ng Baco, isinailalim ang nasabing munisipalidad sa state of calamity. Dahil sa naranasang ulan hanggang sa malakas na pag-uulan na dulot ng bagyong Romina na nagpalubog sa tubig baha sa maraming barangay sa bayan ng Baco, isinailalim ito sa state of calamity. Ang nasabing deklarasyon ay pinagtibay ng ipinasang Resolution No. 296-2024 nakaraang 23 ng Disyembre. Sa ulat ng PDRRMO, 14 na barangay ang naapektuhan ng pagbahang ito. Kabilang sa mga lugar ay ang mga barangay ng Alag, Burbuli, Mangangan 1 at 2, Poblasyon, Santa Rosa 1 at 2, Katwiran 1, Malapad, Tagumpay, Tabon-Tabon, Putikan, Kabulo, Santa Cruz, Lumang Bayan at Mayabig. As of December 26, ilan sa mga nabanggit na barangay ay humupa na habang ilan ay nakararanas pa rin ng pagbaha. Ayon kay Baco Mayor Alan Roldan, agad na naglabas ng pondo ang pamalaang bayan ng Baco para sa kanilang relief operations. Mabilis rin aniya nagpaabot ng tulong ang Office of the Civil Defense, ganun rin ang DSWD. Pasasalamat rin ang ipinaabot niya sa iba pang grupo na tumulong sa apektadong mga Bakuwenyo. Aniya bagamat nakalulungkot na naganap ito sa kasagsagan ng pagdiriwang ng Kapaskuhan, ay patuloy na kinakitaan ang bawat isang mamamayan dito ng pagkakaisa. Naniniwala siya na ang bayanihan na nangibabaw sa mga Bakuwenyo ay ang tunay na diwa ng pagdiriwang
ng Pasko. Tulad sa mga nakaraang taon, nasa dating pwesto pa rin ang bilihan ng mga paputok para sa pagsulubong sa bagong taon sa lungsod ng Calapan. Ito ay nasa National Highway sa Barangay Masipi. Samantala, patuloy rin ang pag-iikot at pagbibigay paalala ng BFP Calapan City Station sa publiko ng iba yung pag-iingat upang salubunging masaya at ligtas ang bagong taong 2025. Tulad sa mga nakaraang taon, nasa dating pwesto pa rin ang bilihan ng mga paputok para sa pagsalubong ng bagong taon sa lungsod ng Calapan. Ito ay nasa highway ng Barangay Masipit. Nakaraang 23 ng Disyembre, nagsagawa na ng inspeksyon dito ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection Calapan City Station at pinapanatili rin ang kanilang fire truck visibility para sa kaligtasan ng publiko. Sa panayam ng Newsline sa ilang manininda dito, as of December 27, ay matumal pa rin ang bentahan. Isa sa mga dahilang itinuturoan nila ay ang lagay ng panahon, kung saan ay madalas pa rin ang pag-uulan. Ganun pa man ay umaasa sila na sa mga susunod na araw, sa paganda ng panahon ay sisigla rin ang bentahan ng mga paputok. Dagdag pa ng mga manininda, mahigpit rin nilang ipinatutupad ang mga safety measures sa kanilang pwesto. Nakaantabay dito ang kanilang water container, fire extinguishers at mga signages na nagpapaalala na pagbabawal sa paninigarilyo sa lugar at iba pa. Sa ngayon ni mahina pa isa-isa pa lang ang namimili. Depende kasi yun sa panahon. Pero kapag ganyan nag-iinit na, baka magkabentahan. Meron tayong tubig sa container, may fire extinguisher, at saka may nakapaskil tayong no smoking, no testing. Samantala, muli namang ipinaalala sa publiko ang mga bawal na paputok upang makaiwas sa disgrasya at ligtas na salubungin ang bagong taong 2025. Batay sa Executive Order No. 28 at Republic Act 7183, kabilang sa ipinagbabawal ang Watusi, Piccolo, Pop-Pop, 5-Star, Pla-Pla, Lolo Thunder, Giant Bawang, Giant Whistle Bomb, Atomic Bomb at Atomic Triangle. Kasama rin dito ang mga malalakas na paputok tulad ng large-size Judas Belt, Goodbye de Lima, Elo Columbia, Goodbye Napoles, Super Yolanda, Mother Rockets, Quiton, Super Lolo at Goodbye Bading. Gayon din ang Goodbye Philippines, Bin Laden, Cocaine Camp, Pillbox, Kabasi, Special, King Kong, Tuna at Goodbye Chismosa. Mahigpit na pinagbabawal ang mga paputok na may explosive content na lampas sa 0.2 grams o higit sa 1/3 teaspoon ng pulbura. Samantala, patuloy naman at sa pag-iikot at pagbibigay paalala ang BFP sa publiko ng iba yung pag-iingat upang masaya, ligtas at makabuluhang maipagdiwang ng bawat isa ang bagong taong 2025. So magandang araw po sa ating lahat. Unang-una po, pagbati ng Merry Christmas at advance Happy New Year po sa ating lahat. So bilang paalala po para sa ating lahat, para sa ating makaligtasan, patuloy pong ipinapaalala sa atin ng Bureau of Fire Protection ang pag-iingat sa paggamit ng mga paputok. Unang-una, hanggat maaari po ay na ating maiiwasan ay iwasan natin gumamit ng mga paputok, sa halip ay gumamit tayo ng mga turotot bilang alternatibo na pampaingay. Gayun din para sa ating mga tahanan, hanggat maaari ay lagi nating i-check ang ating mga LPG upang nasa gayon masigurado natin na tayo ay ligtas tuwing tayo yung gagamit nito at magluluto. Sige, nabubuto. Okay lang. Ayun. Sa pagluluto, lagi nating i-check ang ating mga LPG. Gayun din, lagi nating iwasan na ang mga posporo, lighter na pwede pagsimulan sunog ay hindi maaabot ng mga bata upang ito hindi nila mapaglaruan. Gayun din, iwasan din natin na ang ating mga gamiting mga electrical appliances ay hindi naaayon sa ICC standards. Lalong-lalo na yung ating mga Christmas lights na gagamitin sa ating mga tahanan. Siguraduhin din natin ng ating mga gagamitin na Christmas lights ay naaayon kung ito ba ay pang outdoor or pang indoor. So bilang karagdagan po sa ating gawain na nabubulol na. Bilang karagdagan para sa napaalala para sa ating mga gamitin na paputok, narito po sa ating screen nakalista ang lahat ng mga paputok na ating dapat iwasan upang tayo maging ligtas. Ito po ay naayon sa Executive Order No. 19 Series of 2017. Kapraktisin ko na lang. Hanggat maaari din po, pinapaalalahanan namin ang bawat isa sa inyo, ang bawat isa, na iwasan natin ang paggamit ng mga paputok.
hanggat maaari po, gumamit na lamang tayo ng mga alternatibong pampaingay kagaya ng mga turotot at iba mga kaldero at anumang mga bagay. So para po sa ating mga gabay kung ano ba yung mga paputok na dapat nating iwasan, nakasulat po ito sa ating screen. So makikita po natin yan sa ating screen. Ito po ay nakaayon sa Executive Number 28 Series of 2017. Iba pang mga balita sa amin pong pagbabalik. Inday, pakiligpit nga itong mga kinalat ng mga bata. Noon, gusto ko makapag-aral. Pero walang oras dahil full-time ang trabaho ko. Pero ngayon, dahil sa online classes ng Solar Learning at DepEd Alternative Learning System, natupad na ang pangarap kong makapag-aral. Good day, ka-learners! Welcome to another episode. Hindi ko na kailangan pumasok sa eskwelahan. Nakakapag-aral ako sa oras na gusto ko. Anytime! Nagkaroon ako ng second chance sa pag-aaral. At dahil recognized ito ng DepEd, sigurado ako sa diploma. This lesson, You should be able to... you learned about the persons. Sa wakas, matatapos ko na ang high school ko. Ay, salamat din nga pala kay ate. Ina-sponsor niya ako na ma-enroll sa Solar Learning. In chasing my dreams, every day is a race. For every second I dedicate and every effort I put in, I want bigger results to come out. To turn every small step into the biggest achievement. For every little triumph leads me to a brighter future. Whatever your journey, go with our new fuels designed for efficiency. Choose Shell Fuels. Ika-21 ng Disyembre, masayang ipinagdiwang ng Tamaraw Vision Network ang kanilang Christmas party. Nagsama-sama ang mga empleyado mula sa iba't ibang branches ng TVNet, mula sa Puerto Galera, San Teodoro, Nauhan, Victoria, Pola, Rojas at Mansalay. Hayaan ninyong ibahagi namin sa inyo ang mga naging kaganapan. Ika-21 ng Disyembre, masayang ipinagdiwang ng Tamaraw Vision Network ang kanilang Christmas party. Nagsama-sama ang mga empleyado mula sa iba't ibang branches ng TVNet. Mula sa Puerto Galera, San Teodoro, Baco, Nauhan, Victoria, Pola, Rojas, Mansalay at lungsod ng Calapan. Nakasama rin ang mga TVNet employees ang ilan sa mga board of directors sa pangunguna ni TVNet President Romeo Medina, Vice President Dr. Edwin Tolentino, Director Henry Tan, Director Osias Navarro, Director Ramon Rocamora, Director Galen Cacha, Director Jenny Linto at si TVNet Consultant Jimmy To. Dumating at nakiisa rin sa nasabing okasyon si TVNet Chairman Jerry Concepcion na nagbigay rin na kanyang mensahe para sa mga empleyado ng Tamaraw Vision Network. Bawat isa masayang nag-uwi ng gift packs at raffle prizes. Nag-enjoy sa mga parlor games at ang tradisyonal na exchange gifts kasama ang TVNet directors. Mensahe ni TVNet President Medina sa lahat ang pasasalamat sa mga empleyado sa patuloy na pagsuporta sa kumpanya na isa sa humaharap ngayon sa pagsubok ng makabagong panahon at teknolohiya. Hinikayat rin niya ang bawat isa na maging produktibo at ipagpatuloy ang diwa ng kapatiran at pagkakaisa para sa TVNet at TVNet subscribers. Balikan natin ang masayang naging kaganapan. Ng pangangaruling nila sa ating Board of Directors.
Alamin natin ngayon ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa ating pamilihang lungsod ng Calapan. Narito ang ating Palengke Watch. Maaari niyo rin po kami mapanood sa YouTube. I-type lamang ang TVNet Newsline. Bisitahin at ilike rin ang aming Facebook page, Newsline Channel 10. At yan po kabuuan ng mga balitang nakalap ng Newsline staff and crew sa mga nakalipas na araw. Para po sa inyong comments o suggestions, mga balita at impormasyon na nais nyo parating sa aming programa, tumawag po lamang sa 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Angel Malikdan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.